Malugod na pagtanggap sa inyong lahat na naririto at sa mga nakikiisa sa pagdaraos ng banal na Eucharistia sa pamamagitan ng live stream dito sa Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word. Tayo po ngayon ay nasa ikalimang linggo sa karaniwang panahon. Pamumunuan po ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Ronnie Crisostomo, SVD, Rector ng Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word. Tumayo po ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa panahong ligang ang lupa, sa panahong ng ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan. Sapat ng Panginoon, buong bayan ngayon'y nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Maligayang pagdalo, mga kapatid, sa ating pagdiriwang ngayong gabi o bihilya ng linggo, araw ng Panginoon, araw ng kanyang tagumpay, at araw din natin bilang mga anak ng Diyos. Ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos ay kumakalinga sa mga dumudulog sa Kanya, lalong-lalo na ang mga nangangailangan, mga may sakit, mga mahihina at nagdurusa. Sa misang ito, alalahanin natin, lalong-lalo na ang mga kapatid nating may pinagdadaanan o may mga mabibigat na pasanin kagaya ng sakit o mga pasaning iba't ibang pasanin sa buhay. Upang tayo magiging karapat-dapat na makisalo sa pagdiriwang na ito, hilingin natin sa ating mahabaging Diyos ang kanyang kapatawaran, ang kanyang pagpapala, lalong-lalo na ang kanyang awa. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa kaitaasan, papuri
Inalupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang o Hesukristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa, kami ikaw ang nagbibigay. Kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Nagsalita si Job at sinabi niya, "Ang buhay ng tao'y sagana sa hirap, batbat ng tiisin at lungkot na dinaranas. Siya'y tulad ng alipin, pahinga ang hinahangad. Para siyang manggagawa, naghihintay ng kaniyang bayad. Maraming buwan na ang lumipas, walang layon ang buhay ko. At tuwing sasapit ang gabi, ay namimighati ako. Ang gabi ay matagal, wari wala ng umaga. Di mapanatag sa higaan at palaging balisa. Mga araw ng buhay ko'y mabilis na nalalagas. Pag-asa ko'y lumalabo at matuling tumatakas. O Diyos, iyong alalahanin ang buhay ko'y parang hangin. Ang ligaya ng buhay ko'y napalitan na ng lagim." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Purihin ang Panginoon, o kay buti ng umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya'y tunay na nakalulugod. Ang lungsod ng Jerusalem, muli niyang ibabalik sa Kanyang mga lingkod na natapon at nalupig. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Yaong mga pusong wasak ay Kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat, agad-agad tatapalan. Alam niya't natitiyak ang bilang ng mga tala. Isa-isang tinatawag, yaong ngalang itinakda. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Panginoon ating Diyos ay dakila at malakas.
Ang taglay niyang karunungan ay walang makasusukat. Yaong mapagpakumbabay, siya niyang itataas. Ngunit yaong mapaghambog, sa lupa ay ibabagsak. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ngayon nangangaral ako ng mabuting balita ay maaari na akong magmalaki. Iyan ang tungkuling iniatang sa akin. Sa aba ko, kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita. Kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako'y may gantimpalang hihintayin. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin sapagkat ito'y ipinagkatiwala sa akin. Ano ngayon ang aking gantimpala? Ang maipangaral ko na walang bayad ang mabuting balita at ang di ko pagkuha ng nauukol sa akin bilang tagapangaral. Malaya ako at di alipin ninuman, ngunit napaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng lalong marami. Sa piling ng mahihina, ako'y naging gaya ng mahihina upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang ang ilan man lamang ay maligtas ko, kahit sa anong paraan. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Alleluia, Alleluia. Ikaw, Panginoon, ang siyang daan at buhay at ang katotohanan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni na Andres at Simon. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat. At ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. At nooy di naibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng mga may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo at nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalayas siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa ay bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang napuok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ng kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangang pumunta rin naman tayo
sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako doon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum. At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat at gayon din ng mga kapatid nating kasama natin sa pagsamba sa iba't ibang dako ng mundo sa pamamagitan nitong live streaming. Sa likod ng napakaraming progreso, advancement ng siyensya, science and medicine, ay ang sakit, karamdaman ng tao ay hindi pa rin naalis. Totoo na may ang daming mga development ng mga medicine para sa ganito, para hindi ka tatanda, may mga kung ano-ano. Salamat sa Diyos dahil binibigyan ng Diyos ng liwanag ang mga siyentipiko para sa gumawa ng mga ganito, ang teknolohiya, ang mga gamot, no? Pero patuloy pa rin ang itong pagharap ng tao sa problema ng sakit, no? Totoo na may mga gamot na para sa mga napuksa na ng mga ilang sakit, halimbawa, no? Pero sumusulpot din ang mga bagong forma nito, kagaya nitong COVID-19 na hinaharap natin. May progreso, pero hindi pa rin naaalis ang lahat. Sa Ebanghelyo ngayon, makikita natin yung gawain na pagpapagaling ni Jesus o yung kanyang healing ministry. At makikita natin na ito'y malaking bahagi ng kanyang gawain, itong pagpapagaling sa mga may sakit. Kagayang narinig natin ngayon, yung una, yung pagpapagaling ni Jesus sa biyanan ni San Pedro, no, na may matinding lagnat. At ayon sa description ng Ebanghelyo, hinawakan niya ng kamay, binangon niya, at nawala ang lagnat. At gayon din, sabi nga sa Ebanghelyo, pagkatapos dating ng gabi, dala ng buong bayan ng mga may sakit, nagtipon-tipon doon, mga may sakit nilang mga kamag-anak, no? At mga inaalihan ng demonyo, at sila'y pinagaling ni Jesus. Makikita natin na sa maraming pagkakataon, si Jesus ay nagpagaling ng mga may sakit. At yung impression nun makikita natin na ito'y yung gawain ng pagpapagaling ay napakalaking bahagi ng kanyang misyon. It was a great part of his ministry, his healing ministry, no? Kasi minsan napagbibigyan pansin lang yung na ipinahayag ang mabuting balita, ganito, pero minsan nakakalimutan natin na ito'y napakalaking bahagi rin yung kanyang pagpapagaling. At may tatanong siguro natin,
Ano ba ang kahulugan nito? Gawaing pagpapagaling ni Jesus sa kanyang misyon at para sa atin mga sumasampalataya. Makita natin na si Jesus ay hindi lamang nangaral, nagpahayag ng mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos, kundi ipinakita niya rin ng katuparan ng kaharian ng Diyos sa kanyang pagpapagaling o gawaing pagpapagaling. Jesus showed the realization, the fulfillment of the kingdom of God precisely in His healing ministry. Dahil ang kaharian ng Diyos, isa sa mga katangian nito ay ito nga yung sinasabi nating ang kaharian ng Diyos ay kung saan uusbong at magiging ganap ang buhay ng kasapi nito. It is the fulfillment, the realization of the full potential of human beings. Kaya nga, masasabi natin na kung saan ang tao ay nadidevelop ang lahat ng aspeto ng kanyang buhay, ay makita natin na nandoon ang kaharian ng Diyos. No? Sabi nga may kasabihan ni San Ireneo, no? The kingdom of God is humans fully alive. Ang tao na may karamdaman, may sakit, may mga pasan, ay hindi niya na tatagpuan o naarok yung kaganapan nito. Kaya lalong-lalo na nung panahon ni Jesus, yung pananaw ng mga sakit o yung mga pasanin ng mga tao ay ang karaniwan na pag-unawa nila ay ito'y dahil sa presensya o gawa ng mga evil spirits o ito'y bunga ng kasalanan ng tao. Kaya may sakit ang tao dahil either gawayan ng mga masasamang spirito o yan ay bunga ng pagkakasala ng tao. Kaya si Jesus sa kanyang pagpapagaling, gawaing pagpapagaling sa mga may sakit ay isang pagpapahiwatig ng pagpapalaya ng Diyos ng kanyang bayan sa mga umaalipin nito. No? Halimbawa, yung pang-aalipin, sabi nga nila ng pananaw noon, yung the evil spirits at ang pagiging bilanggo ng kasalanan. Kaya itong pagpapagaling ni Jesus or ang kanyang healing ministry ay isang pagpapakita ni Jesus ng kanyang pakikiisa sa nagdurusang at mga tao. Jesus wanted to express His solidarity, God's solidarity with the suffering humanity by His nearness and by His healing touch for the sick, kagaya narinig natin sa Ebanghelyo ngayon. Kaya itong ministry ni Jesus na pagpapagaling sa mga may sakit ay malaking bahagi ng kanyang misyon ng pagpapahayag ng mabuting balita. He proclaimed the word, His powerful word, but at the same time,
he showed the power of His Word and realized this precisely. One of them is His healing ministry, the healing of the sick and the liberation of those oppressed by the evil spirits. So, ipinakita ni Jesus ng kanyang dito sa kanyang pagpapagaling na kaya niyang puksain ang kapangyarihan nitong mga evil spirits na umaalipin sa sangkatauhan. At ipapakita niya ito yung definitive work of His salvation, of His victory over these powers through His own death and resurrection. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay, pinuksan niya ang ating pasakit at ating kamatayan. So Jesus' healing ministry, as I've said, expresses His solidarity with the suffering humanity. And He also fulfills God's kingdom by liberating humankind from those that impede us to reach our full potential or the fullness of life. Kaya bahagi ito ng kanyang misyon, ang pagpapagaling. Paano nga ba i-translate naman ng simbahan itong ministeryo ng pagpapagaling? Well, while there are maybe priests or even lay people who have gifts of healing, no? Alam natin the late Father Suarez, for example, or mga iba pang mga may healing gifts. Pero alam niyo ba na ang simbahan ay pinagkaloob din ng gawaing pagpapagaling ni Kristo sa 2 o 3 sakramento. Ano yan? Ang sakramento ng pagbabalik loob o kumpisal. Yan ay sakramento ng pagpapagaling. Pagpapagaling sa ating ugnayan unang-una sa Diyos. Dahil ito'y inaayos sa pamamagitan nitong sakramento ang ating ugnayan na naputol ng kasalanan. At minsan yung mga epekto rin ng kasalanan nito ay nakikita natin na lumalabas sa pangangatawan at kalusugan. May mga nagsabi na yung mga hindi kayang magpatawad minsan lumalabas sa sakit ng kung ano-ano, sabi nila. So itong pangungumpisal ay hindi lamang kaya makikita natin na yung sakramento ng pagpapagaling ay napapaloob din, o yung pagpapagaling ni Jesus ay napapaloob dito sa sakramento ng pangungumpisal o reconciliation. Pangalawa, yung anointing of the sick, pagpapahid sa mga may sakit, no? Minsan kasi sana wala na yung ating idea na yung anointing of the sick ay para mamatay na, no? Malala ko nung ako'y nasa misyon pag anoint namatay, sabi na sisihin na, ikaw kasi tinawag mo yung pari kaya namatay na, no? Parang as if na parang pamatay yung sakramento ng pagpapahid ng langis, no? Pero ilan naman yung mga naniniwala, ilang beses na in-anoint, nakaka-recover, no? Of course, yung ang Eucharistia, sakramento rin, ika nga ng pagpapagaling ng ating Panginoon. So, mga kapatid, sa
sa ipinapakita ng Panginoon sa atin ang kanyang pagkalinga, hindi sa lalong-lalo na sa mga sakramento ng kanyang simbahan. Kung mayroon mang mga galing na mga pinagkalooban ng Diyos ng healing gifts, ay salamat sa Diyos. Pero karamihan sa atin ay wala siguro yung special gifts ng healing. Ako wala. I cannot claim one. I can administer the sacrament of reconciliation at magpapahid ng may sakit, pero I do not claim any powers, special gift ng healing. Pero there is one thing that we can do. Wala man tayong powers o gifts ng healing, and that is our solidarity with those who are sick, who are in need. Malimit yung mga pangungumusta natin, kumusta ka na? O minsan, well, hindi natin magagawa siguro ngayon yung mga dahil sa pandemic, yung pagbisita, pero yung concern natin para sa kanila, no? At isa rin yung isa sa mga napakalaking privilege ng isang pari nung makinig, no? Matawag at makinig sa mga hinaing ng mga may mga pasanin sa buhay, mga kasalanan. Halimbawa, at makikita mo yung karanasan ng mga nakapagkumpisal, halimbawa, na naiibsan nito ng mga pasanin o yung bigat na dinadala. So, wala man tayong gifts of healing kagaya ni Jesus o yung mga ibang ilan, pero we can do much also by signs and gestures of solidarity. Isa sa mga napakahalaga ring pwede nating gawin ay yung ating panalangin, no, para sa kanila. Sa ating misa malimit, makakatanggap tayo ng mga intentions for healing and recovery. Pagdasal natin, no? At saka yung mga I make the point that when I promise someone to pray for, lalo, Father, pagdasal mo naman ako, may sakit ako o yung anak ko, that I make a point to pause and pray silently for that. Kasi minsan, baka makalimutan, no? Pero yung pag paniniwala tayo, pananampalataya natin na pag-aalay ng panalangin para sa mga sakit is a great service of solidarity. I do not remember anymore, some years ago, mayroong nag-experiment, no? Mayroong isang grupo na pinagdarasal, na ito'y grupo ay pinagdarasal, at saka yung mga iba ay hindi pinagdarasal. Lo and behold, sabi ng experiment, mas madaling gumaling yung mga may mga taong nagdarasal para sa kanila. No? So, dear friends, itong ating pagdiriwang ngayong gabi na inaalala natin, lalong-lalo na yung mga may pasanin sa buhay, may sakit o moral, pinansyal o whatever, ay bahagi ng ating solidarity ang ipanalangin sila. At naway si Jesus, ang divine doctor, ay tulungan tayo, ang ating ang humanity, ang sangkatauhan, lalong-lalo na nahaharap nitong panganib ng COVID-19, ay tulungan tayong lahat na makalampas nito at magtulungan na harapin ito bilang magkakapatid kay Kristo. Pagpalain nawa tayo ng buong mahikapat. Magsitayo po.
Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinagkalooban tayo ng Ama ng bagong buhay sa pamamagitan ni Jesus na pumarito pang magpagaling, magpatawad at mag-alay ng kanyang buhay sa lahat. Buong pagtitiwala nating sabihin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawa pagpalain ng Panginoon si Papa Francisco at ang mga pinuno ng simbahan sa pagsasagawa at pagpapatuloy nila sa misyon ni Jesus ng pagpapagaling at pagmamalasakit sa kapwa nating may sakit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Nawa ang lahat ng mga Kristiyano na may mga pagdurusa na dinadala sa gitna ng pandemyang ito ay makatagpo ng pag-asa ng paggaling sa salita ni Jesus at sa ating pananampalataya na malalim na konektado sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Naway wakasan ng ating mga pinuno sa pamahalaan ang kanilang paghabol sa sariling interes at paghahati sa ating bansa dahil sa politika at magbigay ng mga tumutugong programa at proyekto na nakaugat sa tunay na serbisyo at paggaling. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Nawa ang ating mga kapatid na may sakit, mga sugatan ng puso, at ang mga naghahanap ng paggaling ay makatagpo ng pag-asa sa awa ni Jesus, sa Ebanghelyo at sa Kanyang pangakong makikibahagi sa ating mga pasanin ng pagdurusa. Naway maging instrumento din tayo ng pagpapagaling ng Diyos sa pamamagitan ng ating presensya at suporta sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pagpalain nawa ng Panginoon ng misyon ng ang ating bagong na ordinansyang mga pari na SVD, ang Fiat Class, na inaatasan din na lumabas at ipahayag ang maawain ng pag-ibig at pangako ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Nawa ang mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan at anibersaryo sa buwan ng Pebrero ay magtamasa ng mabuting kalusugan, mapalad na pag-ibig, lumago sa karunungan, kaalaman at biyaya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Tahimik natin ipanalangin ang iba pa nating kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ang lahat ng ito'y hinihiling namin kay Kristong aming Panginoon. Amen.
alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso naming hihintayin pagpapala na aming hiling. Aming hatid alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Magsitayo po. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain, ang ating mga panalangin ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkaitinuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling, noong ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sagipit palayain, kaya't siya'y kinalinga ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayanang banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, Diyos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana sa
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Honesto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa maawaing Diyos na nais ipagkaloob sa atin ng kaganapan ng buhay at tayo ngayon buong pagtitiwala at galak na manalangin sa Ama nating sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ang ating kaligtasan, ang ating kalusugan, ang kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Magsiupo po ang lahat. Paalaala, ang pagbibigay po ng komunyon ay gagawin po ng pahanay, magsisimula sa kanang bahagi ng nakaharap sa altar. Pakihintay po ang mga ushers upang magabayan kayo. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at ipinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. O Diyos, galang. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisa ang binibigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaysa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng inyong mapagpahilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito.
Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan at sa buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod, at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Arnold Jansen at Joseph Reynade Metz. Ipanalangin mo kami. Maiksing paalaala po, our Ash Wednesday Mass schedule on February 17, 2021 are as follows: 6:30 a.m., 12:15 p.m., and 6 o'clock in the evening. The said Masses are live-streamed and open to the public in accordance with IATF guidelines. Thank you. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ang inyong mga mahal sa buhay, gayon din ang inyong mga gawain araw-araw ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglay ang kapayapaan at pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, and blessed are you among women. Maria, Ave Maria, who is simple and fair, in loving God. You're the woman, Mary is your name. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, and blessed are you among women. Maria, Ave Maria.